pagkamatay ni Mike Williams ay isang kaso ng mariticide or ang pagpatay sa asawa na naganap noong 2000 sa Florida, USA. Si Mike ay isang matagumpay na real estate appraiser na nagtungo sa Lake Seminole upang mag-duck hunting. Ngunit hindi na siya bumalik at ang kanyang bangka ay natagpuang walang laman. Sa simula, inakala na siya ay nalunod at kinain ng mga buwaya. Ngunit matapos ang mahabang paghahanap at investigasyon, lumabas na siya ay pinatay ng taong malapit sa kanya. Ang kwento ng pagkamatay ni Mike Williams ay puno ng misteryo, intriga, at betrayal. Ito ay isang halimbawa ng kung paano ang pag-ibig ay maaaring maging sanhi ng karahasan at kasamaan. Sa videong ito, aking ibabahagi ang mga detalye ng kaso, ang mga motibo at pamamaraan ng mga salarin, ang papel ng ina ni Mike na si Cheryl Williams sa paghahanap ng katotohanan at ang hatol na ibinigay sa mga may sala. Si Jerry Michael Williams ay kilala bilang Michael o Mike. Siya ay lumaki sa Bradfordville, Hilaga ng Tallahassee. Siya ay anak ng isang bus driver at daycare worker. Tiniis ng kanyang mga magulang na tumira sa trailer home kesa sa bumili ng bahay para mapag-aral si Mike at ang kanyang kapatid na si Nick sa isang private school. Sa North Florida Christian High School, si Mike ay naging student council president, naging football player kung saan ay nakilala niya ang cheerleader na si Denise Merrill. Sa edad na 15 ay naging libangan niya ang duck hunting. Pagkatapos niya ng high school, nag-aral siya ng kolehiyo sa Florida State University, kung saan ay nag-major siya ng political science at urban planning. Bago ang graduation, natanggap na siyang magtrabaho sa Ketchum Appraisal Group para maging property appraiser. Talagang masasabing ang lahat ng pagtitiis ng kanyang mga magulang ay nagbunga dahil ang anak nilang si Mike ay naging matagumpay sa buhay. Noong 1994, ay pinakasalan niya ang kanyang magandang kasintahan na si Denise. Dahil sa sobrang sipag niya siya, ay madalas umuuwi para sa hapunan pagkatapos ay bumabalik uli sa trabaho. At dahil dito, ay sumusweldo siya ng halos $200,000 taon-taon. At ang $200,000 na sweldo per year noong 1994 ay masasabing talagang malaking pera. Kaya mabilis silang nakabili ng bahay sa isang mamahaling subdivision. Noong 1999, ipinanganak ang kanyang anak na babae na si Ansley. Ang buhay niya ay parang isang perpektong pamilya. May magandang asawa, magandang bahay, may anak at may malaking sweldo. Noong umaga ng December 16, 2000 araw ng Sabado, maagang nagising ang mag-asawa. Si Mike Williams ay 31 years old noong panahong iyon ay umalis ng bahay upang mag-duck hunting sa Lake Seminole sa Florida. Sinabi ng kanyang asawang si Denise na maaga siyang umalis at nangako na babalik siya ng tanghali para makapag-celebrate sila ng kanilang 6th wedding anniversary ng gabing iyon. Nang hindi siya umuwi, nagsimulang tumawag si Denise sa mga kamag-anak nila para hanapin siya. Tinawagan ni Denise ang kanyang ama upang sabihin sa kanya na hindi bumalik si Mike. Ang ama naman ni Brian Winchester, matalik na kaibigan ni Mike, ay nagmaneho kasama si Brian sa mga lugar sa lawa kung saan alam nilang madalas mag-duck hunting si Mike Williams. Dahil mag-best friend si Mike at Brian, itinuturing na ding anak ng tatay ni Brian si Mike. Natagpuan nila ang kanyang 1994 Ford Bronco, pati na din ang kanyang bangka, ngunit wala si Mike. Ang mga awtoridad, mga kaibigan at pamilya ay nagtulungan para mahanap si Mike. May naghahanap sa lupa, sa tubig at sa himpapawid. Ang paghahanap ay itinigil pagkatapos ng 44 days. Si Mike ay nakalista pa din sa mga nawawalang tao. Dahil walang makita kahit bahagi man lang ng katawan, may nag-iisip na baka sadyang umalis si Mike, ngunit bakit niya iiwan ang kanyang magandang buhay? Meron ding nag-isip na baka kinain na siya ng buwaya. 6 na buwan matapos siyang mawala, natagpuan ng isang lokal na mangingisda ang isang pares ng mga wader sa Lake Seminole. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang wader ay ang parang overall na jumper na may bota. Ginagamit ito ng mga nagha-hunting para kung lumusong sa tubig ay hindi mababasa. At makalipas ang 2 araw, natagpuan ang jacket sa pangingisda ni Mike, hunting license at isang flashlight. Habang ang mga tao ay abala sa paghahanap kay Mike,
Ang asawa naman niyang si Denise ay abala sa pag-aasikaso ng mga kailangan upang makuha niya ang pera sa naiwang insurance ni Mike na nagkakahalaga ng $1.75 million. Talagang handa siyang tanggapin ang katotohanang nawawala ang kanyang asawa at itinuring na itong patay. Ngunit ang state ng Florida ay hindi. Ayon sa batas ng Florida, dahil walang patunay na patay na si Mike, hindi siya idedeklarang patay sa loob ng 5 taon. Ngunit si Denise ay ayaw maghintay ng ganoon katagal. Gaano katagal ang inabot ng pag-claim ni Denise sa insurance money ni Mike? Tumagal ng 6 na buwan. Ito ay napakabilis. Abnormal na mabilis. Iyon ay dahil ang abogado ni Denise ay nakipagtalo sa isang hukom na ang mga waiver, ang vest at ang hunting license ay sapat na patunay na si Mike ay patay na. Pumayag naman ang hukom at nagbigay ng death certificate. Ang sanhi ng kamatayan, ang aksidenteng pagkalunod habang nagda-duck hunting sa Lake Seminole. Ang kaso ng nawawalang duck hunter na si Mike ay tila sarado na at sa lalong madaling panahon ay nakalimutan ng halos lahat. Ngunit hindi ng ina ni Mike na si Cheryl Williams. Naniniwala ba siya na nalunod ang kanyang anak sa Lake Seminole? Ang ina ni Mike na si Cheryl Williams ay hindi naniniwala na ang kanyang anak ay kinain ng mga buwaya o namatay ng hindi sinasadya. Ang intuwisyon ng kanyang ina ay nagsabi sa kanya na may masamang nangyari at determinado siyang hindi susuko hanggat hindi niya nalalaman ito. Sa loob ng 9 na taon, araw-araw siyang sumusulat sa gobernador ng Florida. Nagawa niyang makapaglathala sa mga pahayagan ng maraming tanong na hindi nasagot tulad ng ano ang nagpalutang sa mga waiter pagkatapos ng 6 na buwan at kalahati sa ilalim ng tubig. Nagtatapos ang kanyang mga sulat sa isang pagsusumamo sa sino mang makikinig. Pakiusap, tulungan mo akong mahanap ang aking anak. Nakatulong kaya si Denise na mahanap si Mike? Hindi. Pinagbantaan pa siya ni Denise na hindi na niya makikita pa ang kanyang apong si Ansley kapag nagpatuloy siyang hanapin at makipag-ugnayan sa mga pulis. Sa loob ng maraming taon, matapos mawala si Mike Williams, ay may teorya na ang dahilan kung bakit hindi natagpuan ang kanyang katawan ay dahil kinain siya ng mga buwaya. Nakipag-ugnayan si Cheryl sa isang alligator expert. Sa kanyang tugon, ipinaliwanag niya na ang mga buwaya ay hindi kumakain sa malamig na buwan ng taglamig. Higit pa rito ay sinabi ng expert na kapag pumapatay ang mga buwaya ay laging may naiiwan na forensic evidence, gaya ng hindi naman makakain ng buwaya ng buo ang isang tao, parating may mare-recover na ilang bahagi ng katawan. Noong 2004, 4 na taon matapos mawala si Mike, ang kampanya ni Cheryl sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng Florida Department of Law Enforcement, FDLE. Nakipagpulong sa kanya ang mga investigador at pagkatapos ay naglunsad ng pag-iimbestiga. Noong panahong iyon, nasa Jackson County Sheriff's Office si Derek Wester. Siya ay bahagi ng investigasyon. 3 insurance policy sa buhay ni Mike ang nakakuha ng kanilang pansin. Lalo na, ang huling binili niya na hindi nagtagal bago siya nawala na nagkakahalaga ng $1 million. Bakit may $1 million insurance policy si Mike? Sino ang nagbenta nito sa kanya? Iyon ang inalam ng mga investigador. Lumabas sa investigasyon na ibinenta sa kanya ni Brian Winchester ang $1 million insurance policy, mga 6 na buwan bago siya nawala. Si Brian Winchester ay isang ahente ng insurance. Siya ay naging matalik na kaibigan ni Mike mula noong high school, kung saan, tulad ni Mike, nakilala niya ang kanyang magiging asawa, si Kathy Aldridge. At simula noon, hindi na mapaghihiwalay ang dalawang mag-asawa. Literal na ginawa nila ang lahat ng magkasama. Nagdo-double date sila, nanonood ng sine, sabay silang bumili ng bahay. Nagpakasal sila sa parehong taon, halos nagkaanak ng sabay. Sobrang close sila. Hindi lang iyon ang nagsimulang magmukhang kakaiba. Ang mga waiter ni Mike ay lumitaw sa Lake Seminole nang si Denise Williams ay nangangailangan ng patunay na ang kanyang asawa ay patay na upang makuha ang pera ng insurance. 6 na buwan na raw silang nakalubog sa lawa. Ngunit ang mga waiter na ito ay nasa napakagandang forma. Hindi rin sila malansa.
at walang kahit na anong bakas ng nginat-ngat ito ng buwaya. At ano ang ibig sabihin nito? Na hindi pa sila masyadong matagal sa tubig. At mayroong isang bagay tungkol sa flashlight na iyon na natagpuan din nila. Gumagana pa rin ito, kahit sinasabing 6 na buwan na itong nasa ilalim ng tubig. Kaya naisip ng mga investigador na ang mga gamit na lumutang ay inilagay lamang ng kung sino, ngunit wala silang idea kung sino. Walang makapagsasabi kung sino ang naglagay nito, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang makakuha ng atensyon at ilang hinala para kina Denise Williams at Brian Winchester. Dahil ilang taon pagkatapos mawala si Mike, hiniwalayan ni Brian ang kanyang asawang si Kathy. Nagsimula siyang makipag-date kay Denise at saka siya pinakasalan. Maaring malakas ang hinala ng mga investigador sa kanila, ngunit walang gustong magsalita. Sa batas ng Florida, hanggat nanatili silang kasal, hindi maaaring pilitin ang alinman sa kanila na natumestigo laban sa isa. Kinausap ng mga pulis ang dating asawa ni Brian. At sinabi niya sa kanila na may duda siya na ilang taon nang magkarelasyon sina Denise at Brian bago nawala si Mike. Lumalalim ang mga nalalaman ng mga investigador, ngunit hindi pa rin sila sigurado kung ano ang buong kwento. Pagkaraan ng 2 taon, ay hindi na umusad pa ang investigasyon. Ngunit si Cheryl Williams ay hindi sumuko. Siya ay labis na bigo sa mga investigador at pakiramdam niya ay hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Kaya nagpikit siyang mag-isa, na may bitbit na karatula sa harap ng simbahan. Taon-taon din siyang naglalagay ng mga billboard sa paligid ng bayan. Nagpapakita ito ng larawan ni Mike at na nagsasabing ito ay nawawala. At kung mayroong anumang impormasyon at sino ang dapat kontakin. Sumulat din siya sa gobernador araw-araw sa loob ng 9 na taon. Nakatanggap ang gobernador ng 1,472 na sulat. Inisip ng mga tao na nababaliw na si Cheryl, ngunit wala siyang pakialam. Habang tumatagal ang mga taon, mukhang hindi na malulutas ang misteryo ng nangyari kay Mike Williams. Ngunit ang pagsasama ni Denise at Brian ay umasim. Noong 2012, pagkatapos ng 7 taon, nagpa siya silang maghiwalay. Ngunit si Brian ay hindi masaya dito, na-stress siya at naging mas matanda ang itsura niya sa normal na edad niya. Pagkatapos ng 4 na taon ng pagsisikap na ayusin ang mga bagay-bagay para magbalikan sila ni Denise, si Brian ay naubusan ng pasensya. Isang umaga, sumakay si Denise sa kanyang kotse, nagmamaneho siya papunta sa trabaho, nang may naramdaman siya sa likod. Si Brian pala ay nagtago sa likod ng kanyang sasakyan at papalapit sa upuan at may hawak na baril. Takot na takot si Denise, ngunit nagawa niyang pakalmahin si Brian at sinabing hindi siya magsusumbong sa mga pulis. Nang siya ay pakawalan, agad siyang nagtungo sa pulisya upang i-report ang pagkidnap ni Brian kay Denise. Hindi nagtagal ay inaresto si Brian Winchester at kinasuhan ng kidnapping at aggravated assault sa kanyang asawa. Mabilis na napagtanto ng pulisya na ang lamat sa kasal ni Denise at Brian ay pwedeng magbigay ng pagkakataon na umusad ang investigasyon sa pagkamatay ni Mike Williams. Dumating ang isang team ng mga detective upang tingnan kung ano ang maaari nilang makuha kay Denise. Kinausap nila ito para alamin kung may nalalaman siya sa pagkamatay ni Mike Williams ay umamin na. Sinubukan nilang kumuha ng impormasyon kay Denise, ngunit tikom ang kanyang bibig. Naiwan si Brian bilang ang tanging posibleng mapagkukunan ng impormasyon sa kaso ni Mike. Siya ay nahaharap sa mahabang pagkakakulong para sa pagkidnap. Umamin si Brian na nagkasala sa pagkidnap at pag-atake kay Denise at humarap sa korte para sa kanyang sentensya. Ang anak ni Denise at Mike na si Ansley ay nakiusap din sa korte na ikulong na ang kanyang stepfather na si Brian dahil natatakot daw siya para sa buhay ng kanyang ina. Para sa pagkidnap kay Denise, si Brian ay sinentensyahan ng 20 years sa likod ng mga rehas. Isang araw lamang pagkatapos masentensyahan si Brian Winchester para sa pagkidnap kay Denise Williams, ang Florida Department of Law Enforcement ay nagsagawa ng isang news conference. Bago masentensyahan para sa pagkidnap, si Brian Winchester ay nag-crack at nagtapat sa pagpatay kay Mike Williams. Bilang kapalit ng kanyang pag-amin, hindi siya kakasuhan ng pagpatay, kahit na inamin niya ang pagpatay sa kanyang matalik na kaibigan. Ang deal na ibinigay sa kanya ay anumang sasabihin niya sa araw na iyon
ay hindi magagamit laban sa kanya. Ibinigay ni Brian sa mga taga-usig ang pinakahihintay nila, ang lokasyon ng katawan ni Mike Williams. Sa kwento ni Brian, ay nainiwan niya ang truck at trailer ni Mike sa Lake Seminole para magmukhang aksidente ang pagkawala ni Mike. Ngunit sa totoo lang, ang katawan ni Mike ay wala kahit saan malapit sa Lake Seminole. Siya ay nasa Carr Lake, isang malayong maputik na lugar na 10 minuto lamang ang layo mula sa tahanan ni Brian. Sinamahan ni Brian ang mga investigador sa lugar kung saan niya inilibing si Mike noong year 2000. Nang mahukay ang katawan ni Mike ay suot pa din niya ang kanyang wedding ring, bukod sa iba pang mga bagay. At may nakakatakot na ebidensya ng nangyari sa kanya. Malinaw na si Mike ay hindi nalunod. Siya ay binaril sa point-blank range sa mukha gamit ang isang shotgun. Sinabi ni Brian na nang makasakay sila sa bangka at pumalaot para sa duck hunting. Pinatayo niya si Mike suot ang kanyang waders at jacket at tinulak siya sa tubig para kung sakaling lumubog ay malulunod ito. Ngunit mabilis na inalis ni Mike ang waders at jacket at mabilis na lumangoy. Nataranta daw siya. Hindi alam kung ano ang gagawin kaya binaril si Mike. Ayon kay Brian, ayaw makipagdiborsyo ni Denise kay Mike. Mas mabuti pa daw na maging isang balo kesa sa tawaging diborsyada. Kaya naisip niyang mas maganda kung mamamatay si Mike. Lalo't ayaw din ni Denise na i-share ang custody ng kanyang anak kay Mike kung sakali. Ang pagpatay kay Mike ay pinagplanuhan ng 1 taon bago mangyari ang lahat. Lumabas sa mga pahayag ng dating boss ni Mike na 1 buwan bago ito mawala ay nag-open up ito sa kanya na ang credit card niya ay nagagamit ni Denise at malaking halaga ito. Naiisip daw ni Mike na baka nagdodroga si Denise. Sa mga statement ni Brian sa korte ay lumalabas na ang credit card na pinagdududahan ni Mike ay siyang ginagamit nila kapag nagde-date silang dalawa. Nag-umpisa ang relasyon ni na Mike at Denise taong 1997 nang sila ay maghalikan sa isang Sister Hazel concert habang ang kanilang mga asawa ay nagpaparada ng kotse. Ibig sabihin ay 3 taon nilang niloloko si Mike bago ito mawala. At kung 1997 may relasyon na sina Brian at Denise, si Mike kaya ang totoong ama ng anak ni Denise na ipinanganak noong 1999. Yan ay isang malaking tanong sa isip ko lamang. Noong May 2018, 5 buwan pagkatapos ipahayag ang pagkakatuklas sa bangkay ni Mike, inaresto si Denise Williams at kinasuhan ng first-degree murder, conspiracy to commit murder at accessory after the fact. Ang mga kaibigan ni Mike ay natuwa na makitang ang sopistikadang si Denise na parating maayos ay pinusasan ng mga pulis na gulo ang mga buhok dahil napakahalaga para kay Denise na laging maayos ang kanyang itsura. Sa kanyang bail hearing, kinailangan ni Denise na makinig sa lahat ng 2 oras ng pag-amin ni Brian Winchester. Sa mga pag-amin ni Brian, noong araw na nawala si Mike, palalabasin daw na si Denise ay nasa bahay kasama ang kanyang sanggol na si Ansley, habang si Mike naman ay nagda-duck hunting at wala siyang idea kung ano ang nangyayari. Narinig din sa kanyang pag-amin na sumagi sa plano nila na ang 2 mag-asawang sina Denise at Mike, Brian at Kathy ay sama-samang magda-duck hunting. Pagkatapos ay itutulak sina Mike at Kathy para malunod at pagmukaing aksidente ang lahat. Ngunit tinutulan ni Brian ang planong iyon dahil ayaw daw niyang mawalan ng ina ang kanyang anak. Ang abogado ni Denise Williams ay nagtanggol sa kanya na nagdududa sa kwento at kredibilidad ni Brian Winchester. Sinabi ng abogado na walang matibay na ebidensya o pisikal na ebidensya na mag-uugnay kay Denise Williams sa krimen. Sinabi rin niya na ang akusasyon ni Brian Winchester tungkol sa pakikilahok ni Denise ay ganti laban sa kanya dahil sa pagkakabigong madukot ito. Noong December 11, 2018, ibinigay ng taga-usig ang kanyang pambungad na argumento sa paglilitis sa murder case laban kay Denise Williams. Sinabi ni Brian Winchester na ginawa niya ang krimen para makasama si Denise. Gusto nilang magkasama at hindi nila hahayaang may makapigil. Nagkaroon sila ng kasunduan na hinding-hindi nila sasabihin ang tungkol sa krimen sa kahit kanino. Dahil pakiramdam nila ay hanggat walang nagsasalita ay walang makakaalam sa nangyari. Sa loob ng korte si Brian Winchester ay nasa stand na naglalarawan kung paano niya binaril ang kanyang matalik na kaibigan
Lahat ng tao sa buong silid na ito ay naantig ng malaman ang detalye kung paano namatay si Mike Williams. Maliban sa isang tao. Nakaupo ang isang tao ito na parang bato. Hindi nanlaki ang mata, hindi pumatak ang luha. Ang babaeng iyon ay si Denise Williams. Ang pamilya at mga kaibigan ni Mike ay naghintay ng 18 years para sa mga sagot. Kailangan lang nilang maghintay ng 8 oras para sa hatol ng hurado, ngunit para silang hihimatayin sa paghihintay. Ang kabuuang hatol kay Denise Williams ay 30 years sa kulungan para sa krimen ng pagkakasangkot sa pagpatay sa kanyang unang asawa na si Mike Williams. Para kay Cheryl Williams, isa itong mahaba at masakit sa dibdib na laban na ang maraming tao ay iniisip na siya ay nasisiraan ng ulo dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa wakas ay mabibigyan na ng hustisya ang kanyang anak. Si Brian Winchester ay hindi nakasuhan sa pagkamatay ni Mike. Siya ay magiging karapat-dapat para sa pagpapalaya sa 2034 dahil sa pagkidnap kay Denise. Siya ay 63 years old na sa taong iyon. Ang pagmamahal ng isang ina gaya ni Cheryl Williams ay hindi madaling ilarawan sa mga salita. Dahil sa kanyang pagmamahal, natagpuan ang katawan ni Mike noong 2017 at naparusahan ang mga may sala. Ang pagmamahal ng isang ina, gaya ni Cheryl Williams, ay isang inspiration para sa lahat. Ito ay nagpapatunay na ang pagmamahal ay mas malakas kaysa sa anumang masamang puwersa sa mundo. Ito ay nagpapakita na ang pagmamahal ay hindi sumusuko, hindi nauubos, at hindi nagwawakas.